Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-usapan lang natin itong road rage uli kasi may nangyaring panibagong road rage dito sa May Quezon City. Ngayon, napansin ko lang talaga na dahil nga tumataas na yung insidente ng road rage, di ba? Ngayon, tingnan nyo, kaumpisa pa lang ng taon, meron na naman panibagong balita tungkol dito sa road rage na kung iisipin ninyo na, di ba, base nga doon sa nakarang video natin, sinabi ni Atty. Divine na hindi naman daw kailangan ng anti-road rage na yan dahil parang likas lang daw sa mga tao yung nagagalit. Ngayon, dito kasi, kung titingnan nyo rito, kung meron tayong anti-road rage bill, may iwasan yung mga gantong bagay tulad nitong nasa video na to. Kung alam niya, halimbawa lang naman, meron na tayong anti-road rage bill at na punta siya sa ganitong sitwasyon na magkakaroon ng road rage. Tulad dito, kasi ang kumukuha ng video dito is naka 4 wheels din to. So, feeling ko naka L300 to. Ang kanyang nakalitan, itong nasa harapan na parang Mirage yata to, Mitsubishi Mirage or Vios. Ngayon, siyempre, di ba, kung ikaw, alam mong, halimbawa lang naman, meron tayong road rage bill, hindi mo na maiisip, baka isipin mo kagad na, oy, teka lang, merong batas na anti-road rage, ako na yung iiwas para hindi na magkaroon ng road rage. At the same time, itong nasa unahan naman, kung halimbawa rin nga, meron na tayo, yung nasa unahan, yung nakalitan itong nagmamaneho na to, alam din niyang may anti-road rage bill. Baka pwede na rin siyang dito, kumalma na lang din, isipin niya na may batas pala rito tungkol sa anti-road rage na to, iiwas na lang din ako. So, dahil wala pa tayong batas sa ganyan, ganito yung nangyari. So, panoorin po natin. Kung makikita nyo rito, parang hinahabol niya pa kasi. Diba? Kung tutusin, pwede na siyang umiwas. Huminto muna siya, magpalamig siya, paunahin niya na yung nasa unang sasakyan, yung nakaalitan niya, para maiwasan na yung gulo, yung road rage na to. So, di ba, kung halimbawa, mayroon tayong batas, tatabi ka muna. Pero siguro kahit wala tayong batas, sa mga nagmamaneho dyan na medyo nakakaranas minsan ng init ng ulo habang nasa kalsada dahil mainit, pag nasangkot kayo sa ganitong, pag napunta kayo sa ganitong sitwasyon, mabuti muna tumabi muna kayo. Paunahin nyo na yung nakaalitan ninyo para at least lumamig muna yung mga ulo natin, mga ulo ninyo, maiwasan yung ganitong gulo. Kasi tingnan nyo, di ba? Huminto na yung nakaalitan niya. Siya, tumutok pa siya. Kung tutusin, pwede na siyang umiwas Di ba? Iwasan niya na lang, overtaken niya na lang para matigil na yung nila, yung away nila. Or yun nga, sinabi ko, malayo pa lang naman sana huminto na siya. Kasi hindi naman aatras na yung sakyan na yun Kahit naman huminto siya doon at mag-antay siya, bumaba siya, medyo malayo yung lalakarin niya papunta doon sa susunod na sasakyan. So, kahit paano, mababawasan na yung niya, yung galit niya. Pero dahil nga ito, sinundan niya pa, tapos tumutok pa siya sa likod, ito ang nangyari. Ano problema mo, boss? Diba? Kung titingnan nyo, ang balat niya kagad. Ano bang problema mo, boss? Doon pa lang, alam mo, naghahanap na rin ng away yung itong nasa likuran, itong may dala sa sakyan na to, yung nagbibideo. Diba, doon pa lang sa balat niya naghahanap na kagad siya ng gulo Kasi kung doon pa lang, sa umpisa pa lang, pinauna niya na, tapos huminto na lang siya para magpalamig, hindi na sana umabot sa ganyang punto. Halimbawa, may baril pala itong nasa unahan, yung huminto na yon. Tapos bigla lang siya yung binaril. So, paano na yung pamilya niya? Kung may pamilya siya,
paano na yung asawa at anak niya, 'di ba? At the same time, ito namang nasa kotse, halimbawa naman, yun nga, may dala siyang baril, nabaril niya to. So, paano na rin naman yung pamilya niya? Siyempre, makukulong to, sigurado. Unless, kung maraming pera to, baka makalusot pa. Pero kung ganyan may video, medyo malabo. Pero yun nga, ang affected pa rin dito yung mga family nila. So, much better sana kung ginawa na lang itong kumukuha ng video is tumabi na lang muna siya, pinauna niya na itong kotse. So, ito na nangyari. Ano nga? Ano? Baka ka yan. Ha? Sige, baba ka, baba. Hindi. Pa! Pakino to ah. Inano ka ba namin? Buti na lang, hindi siya bumaba ng sasakyan. Paano kung bumaba siya ng sasakyan? Di nagpang-abot na sila dyan sa daan na yan. Baka may mangyari pang hindi maganda. Kaya di ba sabi nga ni Atty. Libayan when the emotion is high, the IQ is low. So ganyan nangyari. Dahil nga mukha naman professional tong nakakulay blue na damit, yung nasa unang sasakyan, dahil nga sa emosyon niya mataas na, medyo bumaba na yung level niya. So ayan na yung nagkakaroon na sila ng hamunan. Diba? Kaya nga, kung tutusin, kung halimbawa meron tayong anti-road rage bill at kasama dyan sa bill na yan yung sabihin natin na kapag ikaw yung naghamon, is may penalty ka ng, pwede ka na i-penalize. Sabihin natin medyo bigatan natin kagad na revocation kagad ng lisensya. So sa tingin mo ba, kung alam mong pwede ma-revoke ang lisensya mo, gagawin mo pa yan, di ba? Baka ginawa mo yan, marurot ka na lang, niyaan mo na lang yun, dahil siyempre, baka naman matanggalan ka ng lisensya. Di ba? Kaya nga, maganda yung bill na, na ipinapasa ng mga tulpo. Ewan ko lang bakit, siyempre, siguro nga, dahil nga tulpo yung gumawa ng batas na yun, kaya ino-oppose yun ni Atty. Libayan. What if nga kung hindi mga tulpo yung nag-file ng bill na yon, baka sinang-ayunan din to ni Atty. Libayan. So tuloy pa natin to kung ano man nangyari rito. Ka ba? Umiiwas na nga ako eh. Tingnan mo, sinabi niya umiiwas na raw siya. Siguro nung medyo mahaba siguro yung nangyari to, baka may nangyari na to sa mas unahan pa bago yung video. Pero kung doon pa lang kasi, nung malayo pa lang tumabi na siya, pinauna niya na itong nakakulay asul, hindi na aabot sa ganyang punto. Diba? Kung isa lang sa kanila nagbigay na lang ng lamig ng ulo yung isa sa kanila, hindi na aabot sa ganyang punto. Kaya nga diba, what if kung isa sa kanila may baril diyan? Halimbawa, itong kumukuha ng video na to, siya yung may baril, halimbawa, at itong nakakasul na to, walang baril. No, pagbaba niya ng kotse, siyempre, isipin itong nagbibideo, baka may karga rin to, inunahan niya na, binaril niya na. So, sino yung pinakakawawa dyan? Pareho sila. Parehas nilang pamilya yung magiging affected dyan. Siyempre, kung halimbawa, nabaril itong nakakulay asul, may nangyari sa kanya, di natin masabi, bilang kinuha siya ni Lord, dahil binaril. So, paano yung pamilya niya? Ngayon, ito naman nakabaril na to, siyempre, makukulong siya for sure. So, paano naman yung pamilya niya? Diba? So, malaking pagbabago sa buhay nila mangyayari dyan. Ang pinakakawawa yung family nila. Siyempre, sila yung mas magsasuffer. Halimbawa, kung pare silang, sila yung tumataguyod sa kanilang pamilya, sila yung mga nagtatrabaho, tapos ibigla silang mawala. Diba? Ang pinaka-affected yung mga bata Kaya sana dun sa mga nagmamanayo, konting lamig lang. Oo, hindi natin maiiwasan talaga na masangkot sa ganyan. Pero sana isipin din muna natin yung mga family natin. Diba? Bago yung sarili ninyo. Kasi wala namang mawawala kung di ba? Kung pagpapasensya mo lang, mga ganyang bagay.
na hindi naman dapat palakihin na. Total, wala namang nangyayaring sagian. Ba't kailangan pang habulin, kailangan mo pang kumprontahin? Hayaan mo na. Hindi na kailangan hindi na kailangan parang dahil ba sa ego mo? So, 'di ba dapat tuloy lang dapat, hayaan mo na lang siya. Sige! Video mo! Video mo ka na! Oh, 'di ba? Pareho silang nagpo-provoke eh. Sabi nung may hawak ng video, sige, saktan mo pa, ganyan. Yung isa naman, ganun din, pinoprovoke niya, hinampas niya rin yung yung sasakyan nitong nagbibideo. 'Di ba? Talaga makikita mo kung may anti-road rage bill nga kasama yan sa mga sa mga pwede i-penalize yung mga nagpo-provoke. Tingin mo pepwesto pa sila ng ganyan? Yung aasta sila ng ganyan? Hindi na. Kasi kung halimbawa ang minimum na penalty kagad is revocation kagad ng lisensya, hindi na sila gaganyan. Siyempre, ikaw ba naman mawala ng lisensya kung yan ang tulad niya, kung family driver ka or ginagamit mo yung sasakyan yan na pagpasok sa trabaho, malaking bagay sa iyo yung lisensya. Kung matatanggalan ka ng lisensya, so parang napilayan ka. So, kung meron tayong anti-road rage bill na ganyan na ang penalize kagad ng pinaka-minimum is revocation kagad ng driver's license, hindi na siguro sila akasta ng ganyan. Saktan mo! Baka! Ayaw, may dala ka? Wala akong pakaya, bumaba ka dito. Video mo ka na! Ayun. Video ka! Isa lang. Basta-basta yung ulo ng gawa. Asunod pang puta. Ganyan. Di ba? May nag-uudyok pa sa likod niya, sa tabi niya, na sige, kaya mo yan. Di ba? Buti na lang, walang nangyaring, hindi sila nagpang-abot parehas dito. Kasi, sabi ko nga sa inyo, paano na yung mga family nila kung may nangyari? Halimbawa, pinaka-minimum lang, napang-abot sila. So, abala pa rin naman sa kanila parehas yan. Siyempre, nandiyan yung magkakasan, sabi, at the end, tapos na magiging ending, magbabatilan din yung papatawaran lang pagkatapos yung magpang-abot sa gitna. 'Di ba? Pero kung mayroong anti-road rage bill, hindi naaabot sa ganyan. Malamang lang naman. Hindi naman natin masasabi kasi 100% na mawawala yung ganyang road rage na yan eh. Pero at papaano, may iwasan na kasi may isip mo na pwede ka agad matanggalan ng lisensya. Kung yun yung pinaka-minimum, minimum na penalty, revocation agad, kahit pa sabihin mong basta yung ganyan nag-provoke ka lang, nag-provoke ka ng road rage, is pwede ka na matanggalan ng lisensya. Tingin ko, medyo magdadalawang isip na.